Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw pong muli. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog. Kamusta na kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayong araw ho na ito, ayan ho, nakikita nyo, campaign period for local candidates. Marso 28 hanggang Mayo 2025. So nagsimula na ho ang makulay na kampanyahan ho sa ating mga local candidates sa buong Pilipinas. So noong isang araw noong Marso 28 at ito yung magtatagal hanggang Mayo 2025 bago ho ang actual na petsa ng eleksyon. So yun ho ang ating pag-uusapan ngayon, ang kampanyahan ho para sa mga local candidates. Ito ho nga nagdaang araw ay nagsimula na. So yan ho ang ating pag-uusapan. Gaya ho ng aking nasabi ay nagsimula na nga ho ang actual na araw ho ng pangangampanya ng ating mga local candidates. Kaya inaasahan ho natin na marami ho ang mag-iikot-ikot na mga politiko o kandidato sa bara-barangay ho dahil traditional na ho yan na talagang dilibot ho ang buong team na magkakalaban sa iba't ibang barangay, dahil yan naman ho talaga ang nakagawian natin, ang pag-ikot sa mga barangay upang hingin ang boto ng mga tao sa kani-kanilang nasasakupan. So yun ho, nag-umpisa na ang kampanyahan. Ang nangunguna ho na mag-iikot sa mga barangay ho ay ang city and municipal councilors na meron hong kabuuan na 13,638 ho na pwesto para po sa city and municipal councilor sa buong Kapuluan. So ang mga city and municipal councilor ho ang nag-a-approve ng mga ordinansa, resolutions, at sila din ho nagde-develop ng plans and programs ho sa kanilang mga nasasakupang bayan. Ang isa pa ho sa mga mag-iikot ho sa mga bara-barangay ay ito ho nga mga kandidato sa pagiging vice mayor, at meron ho kabuang 1,642 seats sa buong Pilipinas ho. At ito nga vice mayor ho ay ang nagiging leader at nagbibigay ng direksyon sa buong sangguniang panglungsod upang suportahan ang lahat ng mga inihain na ordinansa, resolution at iba't ibang mga programa. Mas nagiging makulay at makabuluhan, masaya ang kampanyahan kapag ang city and municipal mayors na ho ang nag-ikot at mga kampanya kasama na ho ang kanilang mga supporters sa buong kabayanan, sa mga bara-barangay. At meron hong 1,642 na pwesto ho na uukupuhan ang mga mananalo hong city and municipal mayor sa buong Pilipinas, at sila ho ang nangunguna sa pagkontrol ho sa kanilang mga syudad o municipality, at sila rin ho ang nagpapatupad ng mga batas at mga alituntunin ho sa buong kabayanan. Ito hong mayor. So siya ho ang ama ng lungsod at lahat ho ang magkokontrol sa lahat ng may kaugnayan ho sa pamamahala sa kabayanan. Isa pa rin ho sa mag-iikot ho ay ang mga provincial board members, at meron hong kabuang 800 pwesto ho sa buong kapuluan ho ng Pilipinas ang mauupo ho na provincial board members, at sila ho ang responsibilidad sa pagsasabatas ho ng mga ordinansa, pag-approve ho ng mga resolusyon, pag-adapt ng mga local development plan, pag-approve din ho ng mga local investment program, at paglalaan ho at pagsaayos ng mga pondo para sa operasyon ho sa probinsya. So yan ho ang gawain ho ng provincial board member. Isa pa rin ho sa mga kampanya ho
ay itong mga vice governor sa kani-kanilang mga probinsya, at meron hong kabuang 82 pwesto ho para sa lahat ho ng vice governor sa probinsya mula Luzon, Visayas and Mindanao. At sila ho ang presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan, na kung saan ho ay sila ang nagpo-formulate ng mga polisiya, programa at ang vision mission ho at mga adhikain ho ng isang probinsya. So yan ho ang mga vice governors. Ang isa pa hong inaabangan ho na mag-iikot dito sa kampanyahang ito ay yun hong mga kandidato ho sa pagiging governor ng kani-kanilang mga probinsya, at meron din hong 82 pwesto ho ang mga governors mula Luzon, Visayas at Mindanao, at ang governor ho ay ang chief executive ho ng buong probinsya, at siya ho ang bahala sa lahat ng general supervision at pagpapatupad ho ng mga batas at ordinansa, pagpapa-implement ho ng mga na-approve na polisiya, programa, mga project, mga services, at lahat ho ng mga aktibidades na makatutulong ho sa probinsya ho. So yan ho ang ginagawa at pangunahing tungkulin ho ng governor. Isa pa ho sa nagpapakulay sa mga kampanya ho sa lahat ng lugar sa Pilipinas ngayong panahon ho ng kampanyahan ay ito ho mga kongresista natin o mga representatives ho sa kani-kanilang distrito. Depende ho sa dami ng distrito sa mga probinsya, at meron hong kabuang 317 district, at kasama na rin ho dyan ang mga party list na kongresista ho na uukupuhan ng mga mananalo hong representative, at sila ho ay nag-exercise ng legislative power, katulong ho ang mga senado, at ang mga representative ho ay 3 taon nagsisilbi kapag nanalo, at sa termino naman ho ay 3 termino lang ho ang kailangan, at ika-4 ay hindi na ho sila pwedeng tumakbo. At para naman ho sa pagka-senador ay nauna na hong nangampanya ang mga senador ho, mga ilang buwan na ho ang nakakalipas, at sila ho ay nagsimulang umikot na ho sa buong Pilipinas. Meron hong bakanting 12 pwesto ho ang Senado. So kung sino ho ang manalo sa top 1 hanggang 12 ayun ho ang uupong senador. Ang pangunahin ng gawain ng mga senador ay mag-create ho ng mga bills and resolution, at pag-uusapan at i-approve ho yung national budget. Kalahati ho ng kabuang 24 na senador ho ang ini-elect kada 3 taon, at sila ho ay merong maximum na 2 consecutive terms. At ngayon naman ho ay tingnan natin ho yung mga nangyayaring pangangampanya ho ng mga ilang kandidato ho sa local. Sa lalawigan ho ng Batangas ay unang nangampanya itong governor candidate na si Vilma Santos Recto doon ho sa lugar ng Batangas City, at doon ho ay kasama niya ang kanyang anak na si Luis Manzano bilang kanyang vice governor candidate sa kanila hong Be Lucky team. Ang isa pa hong lumalaban ng pagkagobernador ho na si Mike Rivera, ang dating mayor ho ng Padre Garcia, ay umikot na rin ho upang simulan ho ang kanyang kampanya laban ho sa pagiging gobernador ng lalawigan ng Batangas. Ang kasalukuyan pong gobernador ng Batangas na si Dodo Mandanas ay nagsimula na rin hong mangampanya bilang kandidato ho sa pagka-vice-gobernador ng lalawigan ng Batangas. Ang isa pa ho sa kandidato sa pagiging gobernador ho ng Batangas ay itong si J. Manalo Ilagan. So siya ho ay nagsimula na rin hong mag-ikot upang mangampanya
at hingin ho ang boto ng nakararaming Batanggenyo. Ang anak po ni Senator Loren Legarda na si Leandro Legarda Libiste ay nagsimula na hong mag-ikot sa unang distrito ho ng Batangas, at ang alam natin ay doon siya nangunang mangampanya sa bayan ng Nasugbu. Ang nakaupong congressman ng lalawigan ng Batangas sa unang distrito na si Eric Buhain ang siyang makakalaban ni Leandro Legarda Libiste ay nagsimula na ring mag-ikot upang hingin muli ang suporta ng mga taga-unang distrito ng Batangas. Ang dati hong kandidato sa pagiging kongresista na si Lisa Ermita sa unang distrito ng Batangas ay nagpasyang lumaban ho sa pagiging mayor ho ng bayan ng Balayan, Batangas, at dyan ho ay makakalaban niya ang misis ho ng nakaupong Mayor Pronda sa bayan ho ng Balayan, Batangas. So si Lisa Ermita ho ay nagsimula na rin hong mag-ikot sa bayan ho ng Balayan, Batangas. Ang kasalukuyan pong vice-gobernador ng lalawigan ng Batangas na si Mark Libiste ay nagsimula na rin hong mangampanya sa ikatlong distrito ho ng Batangas. Ang una ho niyang inikutan ay ang mga lugar ho ng mga palengke ho sa ikatlong distrito ng Batangas. Ang kasalukuyang gobernador ho ng Quezon Province na si Dr. Helen Tan na tumalo at tumapos ho sa political career ng Tanyada at Suarez ay muli hong hihingin ang oo ng mga taga Quezon Province, at siya po ay nagsimula na ring mag-ikot at mangampanya. Ang alam natin ay una siyang nangampanya doon sa Tagkawayan, Quezon. Ang dating congresswoman na lumaban ng pagiging gobernador sa lalawigan ng Laguna noong 2022 ay muling sasabak sa ikalawang pagkakataon, at siya ay nagsimula na ring mag-ikot at mangampanya sa lalawigan ng Laguna kasama po ang kanyang mga supporters. At sa lalawigan naman ng Bulacan ay nagsimula na ring mangampanya itong nakaupong si Governor Daniel Fernando at ang kanyang vice-gobernador na si Alex Castro doon po sa lalawigan ng Bulacan. Ang alam natin ay una nilang pinuntahan ay ang bayan ng Malolos, Bulacan. Ang kasalukuyang gobernador ng Ilocos Norte na si Governor Matthew Marcos Manotoc ay nagpasyang lumaban na vice-gobernador ng lalawigan ng Ilocos Norte. Ang pagkakaalam natin ay una nilang sinuyo ang mga residente ng Batak, Ilocos Norte. Ang nakaupong vice-gobernador ng lalawigan ng Ilocos Norte ay siya namang tatakbong gobernador ng Ilocos Norte. So ang mangyayari ay palit sila sa pwesto ni Governor Matthew Manotoc. At sa Metro Manila naman ay nag-umpisa nang mag-ikot at mangampanya at magkaroon ng political rally ang Team Trillanes dun po sa Caloocan City. So si dating Senador Antonio Trillanes report po ay lalaban ng mayor sa Caloocan, at kanyang mga kalaban dyan ay itong nakaupong si Along Malapitan. At sa lungsod naman ho ng Makati, itong si Senator Nancy Binay ay nagsimula na ring umikot ho sa mga lugar ng Makati para sa kanyang kandidatura bilang mayor ho ng City of Makati. Ang kanyang katunggali na si Congressman Luis Campos na asawa ni Senator candidate Abby Binay na si Luis Campos ang makakalaban ni Senator Nancy Binay sa lungsod ng Makati. So sila po ay nag-umpisa na rin mangampanya
sa lungsod ng Makati. Ang sikat ho na dating mayor ng Manila na si Isko Moreno ay nagbabalik sa pangampanya po sa lungsod ng Maynila, at kasama po niya dyan ang kanyang vice mayor candidate na si Chi Atienza ay nagsimula na rin hong mag-ikot sa buong lugar ho ng Maynila. Bukod do sa mga pag-iikot ho nila ay meron ho silang mga event o political rally sa bawat distrito ho ng lungsod ng Maynila. At ang kanilang pangangampanya ay mapapanood ng live doon sa Facebook, maging doon sa pangangampanya at doon sa kanilang ginaganap na political rally sa bawat distrito. So ilan lang ho yan sa mga pinicture nating mga local candidates na nagsimula na hong makilahok sa pag-iikot sa campaign period po mula noong Marso 28, at ito ay magpapatuloy sa Mayo 10 ng taong kasalukuyang 2025. So ayan ho, marami pa tayong masasaksihan na pangangampanya ng mga kilala ding mga personalidad sa buong dako ho ng Pilipinas. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, and maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood ng aking video at nagsusubscribe. Maraming salamat po muli.